OMG. Pero may... Nag-aabang na siya. Magkano na lang kulang niya? 22? Lagyan nyo ng ribbon ah. Charot. Unang-una guys, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa panibagong biyaya na naman na ito. Hindi ko po mapigilan ang emosyon ko ngayon. Ayan, kinakabit pa lang yung battery. Ayan ba? Anong gagamitin dyan? Premium? Or ano? Ano mas maganda? Mas maganda sa'yo sir, premium sir. Premium kasi na. yung premium kasi sir is 95 octane sir. Yung unleaded kasi natin sir, 71 octane. Yung prescribed kasi ng Yamaha sir, 75 octane dapat. Yung kasi sa labas. Sa mga ganito. Pero yung Aerox, yes, okay lang ang unleaded. Yes. Pero ito premium. Yes sir, kasi malaki na sisi. Kasi malaki na siya. No? Notification ito yung ano sir, bag. Nakatago. Navigation niya yung map. Meter display. Bepe, wala pa akong karapatang umupo dito. May kulang pa ako ng 22,000. Pwede ba yung gamitin sa Food Panda? Pwede sir. Kasi para makabawi ako, bala ko, gagawin ko siyang pang Food Panda. Ito yung magiging driver. Nakabit na yung windshield niya guys. Plus nga pala yung capacity nitong ano? Sa per liter? Oo. Ano sir, pag tulad ng ano na dito sa city, medyo maano yun talaga yung gasolina. Malakas. Malakas. 40 kilometer per liter. Per liter? Oo. Kaya yan, ng 50 pag long drive? Kaya siya ipay na kasi sir. Matipid pala. Once magamit mo na, hindi ito maano mo, hindi ma-reset. Ang ma-reset na pwede, yung sa trip 1 at saka sa fuel ka. Siyempre, pangalawang pasasalamat sa iyong walang sawang pagsuporta. Nung nagsimula ako sa wala, nandiyan ka. Mula sa hirap, sa mga sakit, sa mga mura, sa mga takot, sinamahan mo ko. See you on Monday. Lagi ko lang sa vlog. Signature lang to? Signature lang. Hindi ko akalain na sa 2 taon nating pagsasama-sama ay madadagdagan na naman yung bago nating makakasama. Pasensya na kayo kasi talagang sobrang saya ko lang dahil ito isa sa pangarap ko na hindi ko kinainggitan kahit kanino pa man na nagkaroon ako nito. Press ka dito. Tatlo. Hintayin mo yung saan banda mag-blink. Isa. Pag lumabas naman yung blink ulit, pag tatlo na, kali siya, mag-stay na siya yung blink. Tapos ang i-count mo naman, ito na yung numero naman dito. Number. 1, 2. Ilang lalaki ang nadali mo kagabi? For 1,000 pesos. 3, 5, 4, 50. Ilan ang mabibili mo rito? Ilang lalaki ang kaya mo? Siguro kaya na yan ng mga mga 4. 4 na to? 4 o 5, oo. Grabe, ang tipid mo naman. Hindi naman sa matipid, kumbaga, kung ano na yung deserve, yun yung dapat nasa. So guys, abangan nyo, magpapamigay tayo ng Gcash. Oo. Hindi porkit na malalaki tayo, deserve na yung ganun kalaki sa kanya. Dapat doon tayo sa performance, sa itsura. Pero payat mo dito, Day. Tingnan mo. Mapayat naman talaga ako. Welcome back to my channel, mga master. This is Master G. O diba? Good vibes agad na kahit nasa sementeryo tayo. Ngayon, itong nasa likod ko ay ang ating bagong makakasama sa mga sementeryo, sa mga magagandang lugar, sa mga historical, sa mga haunted house, sa mga kung ano-ano pa. So, papakilala ko sa inyo, wala pa ako naisip na pangalan. Siguro mamaya-maya na dahil kakadating lang natin dito sa may sementeryo ng Bansalan, Davao del Sur. Bakit ba tayo nandito? Kakamustahin natin yung sementeryo pagkatapos ng undas or araw ng mga patay ng mga Katoliko at titignan natin kung marami bang dumalaw sa kanila. At meron akong pupuntahan dito na 2 puntod po ng nalaglag po sa eroplano. Oo, I mean, hindi sila totally nalaglag pero ikikwento ko na dun sa kanilang puntod, mga master. So kung bago ka lang dito, please subscribe, like, and share para ma-update ka sa mga bago nating video. So let's go. Wala akong maisip pa guys pero napakaganda niya, grabe. Yan, tignan nyo yung kanyang mags. Yan. Tapos ito yung kanyang tatak na Yamaha baka naman next time, no? Char. Tapos hindi siya totally kasi si Gray, oo, kung matatanong niyo sa akin, nandun lang siya sa Bulacan. So nandito tayo sa Mindanao at iikutin nga natin itong buong Mindanao at para po
maihatid ko sa inyo yung magagandang lugar, hindi lang po talaga puro sementeryo lang. Kaya sana anuhin nyo pa rin, supportahan nyo pa rin si Master G kahit hindi naman sementeryo yung mga vlog natin. Pero sobrang thankful unang-una po sa pagkakataon na ito na makita ko kayong uli, makita nyo rin ako na ganito, nagkakaroon tayo ng improvement, nagkakaroon tayo ng investment mga master. So ito magagamit natin siya sa pagka natuloy tayo sa ating pag-iikot natin sa Mindanao. Kaya tara, supportahan natin ang isa't isa. Oh, nandun pa rin. Okay, ito na pala guys yung ano, yung dating cross dito tinanggal na. Tapos po may dinalaw po kayo dun, sir. Doon. Ganun po pala dito no, sa Mindanao. Pagka pala dumalaw ka, kahit nakita nyo yung dinalaw nyo, magsisindi pa rin sa dito. Sa malaking cross. Okay, hindi po kayo nakapunta ng undas, sir? Hindi. Okay po. Siksik, maraming tao. Kaya nga po, mas maganda pa nga yung ganito lang, normal, no? Sige po. So guys, tignan nyo po ito. May mga punto dito ng mga bata, ang dami. Mga 2 years old, 1970. Mga 1 year old. Yan. Tapos ito yung ating motor, diba? Unang sabak agad sementeryo kasi kare-release lang natin siya today. Oo. So mga master, talagang thankful ako dahil ito, may bago na naman tayong investment sa YouTube. Dahil po sa inyong walang sawang suporta. At wag po kayo mag-alala, ang manonood po at mag-share ng buong video na ito ay meron pong mga prizes na mamimigay tayo. Abangan nyo po, panoorin nyo buong video. So guys, ayan, iniwan muna natin yung motor doon. Ikutin natin saglit tong sementeryo, pero so far wala pa po kasi kung alam na kababalagan dito. Kasi ang nag-agaw pansin sa akin, kaya itong sementeryo na ito ay aking pinuntahan din, para po ito'y makamusta rin, dahil meron ditong mga itinambak daw na, if I'm not mistaken, sila, yung mga inilagay sa basurahan. Actually tinag lang po sa FB page ko, parang lagayin siya ng, kumbaga para siyang garbage bag na tinambak lang yung mga patay. Oo, so parang magiging, kaya parang ang ginawa ko pong title is parang basurahan po siya. Ay, ano po yun? Ay, magpa-picture. Wow. Tara po. Ba't napanood nyo po ba yung vlog ko dati? Tara, sige po, picture tayo. So guys, parang late nila na napansin yung vlog natin, or na-realize na ako talaga yun. So ito, tabi po. Mapapansin ko guys, parang wala naman ding halos dumalaw. Walang masyadong nakatulos na kandila. Ay, may creek dito, ilog. Ay, ang creepy. Tignan nyo guys dito sa part na ito. Yung mga patay. Tapos ito yung ilog. Okay. So dun tayo sa kabila, baka maligaw tayo. Paggabi na kasi. Gusto ko lang makita, mapuntahan yun guys, na yung mga ipinaglagay doon sa mga garbage na mga pinagsama-sama na dito guys. Itabi po. So guys, parang walang masyadong dumalaw. Kasi sobrang, alam mo yung init dito sa Mindanao. Kanina kinabahan ako guys, alam niyo kung bakit? Kasi wala pa akong 1 kilometer nakakalayo doon sa pinagbilang ko ng motor sa Davao, ay hindi ko tawag dito na nagbisaya na umuusok yung tambutso. Ngayon bumalik pa ako sa store kanina para, kasi pumunta ako ng LTO para ayusin yung yung mismong LTR, yung sa lisensya, yung ID, kumbaga yung parang yung parang inire-register sa pangalan mo yung motor.
So kailangan yon, yung lalagay ko na lang dyan sa screen. Tapos na-realize ko lang guys, sabi ko takot ako, inabahan ako kasi yung una nating motor lalagay ko na lang dyan si Gray. Ngayon na umuusok din siya kasi may naipit na basahan, pero ito naman umusok siya yung tambucho kanina, yung pala bumalik ako, sabi may pintura daw na nakadikit din daw talaga dyan talaga sa pagbago daw, medyo ganyan daw talaga, umuusok daw talaga. So mapapansin nyo guys, yung mga yan, karamihan dyan sa mga yan, puro buto na po yan. Hinahanap natin yung mga inilagay sa parang basurahan. Okay lang ba sa'yo kahit hindi November 1 dumalaw sa mga yumao nating mahal sa buhay? Kasi ako, para sa akin guys, wala naman talagang araw ang mga patay as long as nandyan yung pagmamahal nila, na naiano natin sa kanila nung nabubuhay pa sila, tapos lagi natin naaalala yun sa puso natin. So yun yung parang pinaka-araw ng mga patay para sa akin lang naman kasi may mga, alam mo naman, hindi naman lahat tayo open-minded, meron iba nagagalit. Yun guys, parang walang dumalaw sa kanila, walang mga kandila Meron naman dito isang babae 2022 siya namatay, si ate Linda. Kasi kung tatanungin niyo po ako mga master kung ano yung my goodness tara na nga, tayo. Bakit ganun may mga nagagalawan dito? Kasi kung tatanungin niyo nga ako mga master kung anong story ng cemetery na to, hindi po kasi lahat ng napupuntahan natin sa cemetery is alam natin agad yung mga So guys, kinakatuwa ko na ibalita sa inyo na nawala na po yung mga parang plastic ng mga basura ng mga buto o nakatambak dito. Siguro nalinis na nila ito ng time na bago mag-undas o araw ng patay ng mga Katoliko. So ito yung yero naman na to na may krus, ay dito nga inilagay na yung mga buto or mga hindi na na-claim or natapos ang kontrata dyan. At ito na nga, paggabi na at papunta na tayo dun sa puntod ng mga nahulog sa eroplano or sa plane crash victim. RIP po kay Miss Fe Santiago at saka kay Miss Dusita. Sila po yung dalawang biktima po ng plane crash noong taong 1960 sa Cebu City. Grabe no, hindi ko ma-realize yung nahulog ka sa eroplano. Ang hirap guys. So sila po yun. Ito namang isa, 1960 yan, December 22 din. Bakit magkaiba? Pakita ko sa inyo guys ay, medicine student. Hindi siya ba't ganun guys nagtataka lang ako ito lang po, nagtatanong lang po ako sa aking kasi ito pinanganak ng 1940, diba? Itong si Miss Fe. Ngayon namatay siya sa plane crash nung December. Bakit 28 ang nakalagay? Ito ba yan? Ay sorry, ito pala yan kasi kala ko 8. Kasi ba't ganun, naunang namatay yung isa. Yan December 22 naman, mommy and daddy. 1960 edi. So kung 1943 siya pinanganak, namatay siya 1960, di nasa 20 plus lang siya. 23, hala. Oo. Ito naman 1940. Mas matanda ng kaunti. Sa Cebu City, may plane crash pala doon. Mga master. Yan po, RIP po. At saka sa family po, ayan, pasensya na kayo na i-vlog na natin. Pero isa po ito magpapatunay na tayo pong lahat talaga ay hindi natin masasabi kasi meron pang isa dito ay plane crash din sila guys, 3 sila.
So, pagka kasi guys, bumagsak ang eroplano, may pagkakataon daw na nauunang nalalaglag eh. Comment below nga. Kasi pag nabutas na yung bintana, bago lumagpak daw, ay automatic yung pwedeng lumabas yung katawan dahil sa sobrang lakas ng impact nga daw sa itaas. Ay ayun nga guys, pwedeng nahulog nga sila sa eroplano. It's either ganun or pwedeng sabay na ng eroplano. Kasi pwede po talagang ganun kasi pag nabutas na nga po pala yung ano, depende po eh. So yan po, RIP po sa kanilang tatlo guys. Dito po sila nakahimlay. Nakakalungkot no? Parang hindi kasi natin mapipili kung anong kamatayan ang iinano sa atin guys eh, no? Hindi natin masasabi eh, kasi talagang hindi naman tayo may-ari ng buhay. Kumbaga, parang nare-realize ko din pag nandito ako sa cemetery na ganun pala kaiksi ang buhay natin, no? Diba guys? Actually guys, hindi naman mapait ang kamatayan natin kahit anong klaseng kamatayan pa yan. Dahil iisa lang din naman ang patutunguhan natin eh. Kung baga, ang kamatayan talagang hindi nga dapat katakutan. Although nakakatakot talaga siya kung iisipin natin. Kasi temporary lang naman yung katawan natin guys. Kaya siguro hinanda ni God na ito ay para sa susunod na buhay o eternal life. Dahil walang wala ang buhay na nararanasan natin dito sa hinaharap. Kumbaga, napakaganda ng buhay ng hinaharap sa Panginoon. So sa mga nagtatanong bakit sementeryo, gusto ko po kasing tapusin tong vlog. Pinakalas na po itong vlog na ito sa sementeryo mga master. Ngayong 2023 pala, oo. Kumbaga, stop na muna tayo sa cemetery kasi meron tayo ibang lugar na pupuntahan, iikutin dito po sa Mindanao. Para po, hindi tayo magpapalit ng content.